Good morning! Welcome back dito sa channel natin. My name is Professor Excel and today, sasagot po tayo sa isang tanong, paano po ba daw i-transfer yung data from a table to another sheet? Ang gusto nyo gawin is i-filter yung specific data from a table to another sheet. Now, isahan na natin to. We have here a list of guests ng Payag Rental House. So, nandito yung from April to September na mga guest ng Payag Rental House. Ngayon, ang gusto natin gawin is ilipat dito sa kabilang sheet dito yung mga pangalan ng confirmed na mga guests. So from here, makikita natin may completed, confirmed, tsaka reserved. Dito, dilipat lang yung mga confirmed. Once hindi siya confirmed, dapat hindi siya pupunta dito. So, ang gawin natin is ganito. First, gawin mo natin table to. Sa ganun mas madali natin gamitin. So, Control-T lang for creating a table. Ayan. So, kapag hindi mo naman kailangan ilipat dito sa kabilang sheet, pwede mo naman gawin dito. Filter mo lang yung kailangan mo. So, confirm. And lalabas na yung mga confirmed na data mo. Sa tanong niya, kailangan niyang ilipat dito. And dapat automatic na lilipat dito. So, ang gagawin natin is after this one, tayo dito. Ang gagamitin po nating function ay ang filter function. So, filter. Maghahanap po siya ng tatlo. Array, include, tsaka if empty. Sa array, hahanapin niya kung ano yung or saan range niya kukunin yung data na gusto mong ibalik. So, dito, since date yung ibabalik natin, pwede natin kunin yung range ng date. After nun, lagyan natin ng comma. Tapos, ang pangalawa is kung ano yung i-include. So, ang gusto natin i-include is lahat ng data na may confirm or confirm ang status. So, ilagay natin ito yung range, tapos lagay natin yung equal sign, tapos ilagay natin yung word na confirm. Kasi yun yung gusto natin hanapin. Or gusto natin i-include sa bagong data natin or list of data natin. After that, comma, maghahanap siya kung anong gagawin niya if empty. Status natin, or dito sa example natin, wala siyang gagawin. Lagyan natin ng blank. Once i-enter natin to, automatic na lalabas na po lahat ng dates na may status na confirmed. So, 6-2 or June 2, June 10, July 2, and September 9. So, ito yun. June 2, June 10, July 12, saka September 9. So, balik tayo dito sa ating ginawang formula. Filter. Table date lamang po yung ginamit natin na array. However, since kailangan na din natin ng name tsaka number of packs, pwede natin itong palakihin yung range na gagamitin natin. So, instead na date lamang po ang hahanapin natin, ay gawin natin i-multi-columns po natin yung range natin o yung array natin. So, from date to the number of packs. Ayan. So, once i-enter po natin yan, kukunin na po lahat ng Excel. Yung date, corresponding name, tsaka number of packs na nandun sa confirm status. So, mas madali na lang po sa ating i-filter yung mga bagay-bagay. For example, ang kailangan natin gawin is yung mga reserved instead na confirm. So, isa lang man po ang babaguhin natin. Ito lamang pong ginawa natin formula. So, reserve. And lahat po ng columns tsaka rows ay magbabago na po. Depende sa kung ano yung hahanapin natin. Now, to make the example clearer, so, lagay natin dito, confirm. So, instead na yung ilalagay natin dito is word,
gawin natin siyang dynamic. And ito yung gagamitin niya. So, the table status should be equal to kung ano yung nandito. Enter. And so, ginawa natin confirm. Lumabas yung lahat ng confirm natin. Now, papalitan natin ng completed. Automatic lalabas lahat ng completed natin ng mga status. And once papalitan natin ng reserve, lalabas lahat ng reserve status. So, mas madali na lang po sa ating i-filter sa kabilang sheet yung mga gusto natin i-filter. So, once i-delete natin to, wala ding lalabas sa filter. So, again, yung kagandahan po ng filter function, once nyo lang po siya gagawin, and kukunin niya na lahat ng rows and column na included po doon sa gusto yung i-filter. No, yung filter function po is available lamang po sa Excel 2019 and above hanggang Office 365. So, yung mga lower version po, wala pong filter function. But, pwede pa din natin gawin to sa mga lower version. Now, if you need to filter sa mga lower versions ng Excel, chat nyo lang po sa comment section and gagawin po natin yan in the future. Thank you po. Again, my name is Professor Excel. Good morning.